Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you, including these golds that we are talking about. At shout out sa aking mga taga-subaybay sa aking channel at sa iyo na bago pa lamang bumisita dito. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Ang ating kwentuhan ngayon or pag-usapan na itong tungkol sa pinadala na picture ng ating ka-TH at ating i-decode ito partially in so many ways. Napakabagal ng internet ngayon, guys, kaya ako tuloy natagalan. Kaninang umaga pa ako nag-edit at ngayon pa lamang ito matatapos. Alright guys, tayo mag-umpisa ngayon sa ating partial decoding sa code and symbols na ito. Nasa palagay ko ito ay kay Prince Takeda ng Masako Code, kasi meron siyang sa Masako Code meron ganito na arrow, at yung dito yung isa ito ay sa Masako Code pa rin yung nakaganyan. Kaya sa palagay ko ito ay nabilong na treasure kay Prince Takeda dahil gumagamit ng mga Masako Code or symbols. Ngayon guys, ating umpisahan ang direksyon kung ano bang bearing. Ayon sa kompas ng ating ka-TH na nagpadala ng picture na ito, maraming salamat, ay merong kompas, meron tayong direction, bearing, hindi tayo mag-imagine kung anong direksyon. Okay, so ang north ayon sa kompas ay nandito. So south, ito ay east, at west dito. Tama ba guys? Ating tingnan yung kompas. Okay, so tama siya. Okay, so andyan ang ating bearing, ang mga cardinal points. So north ang papunta dito. Ngayon karamihan ng treasure ay nasa east. Ngayon sa tingin ko nasa opposite ang treasure. Nasa opposite ng east, meaning sa west, dito sa baba. Bakit nasabi ko guys na nandito sa baba ang treasure? Ngayon unahin muna natin ito. Ang X, kung X lang yan, nakaganyan, ay that is a confirmation sign na meron treasure sa area na yan. Na malapit lang, all you have to do is look for another symbols or signs na mag-point sa pinaka-sweet spot kung saan maghukay. So ang X ay confirmation na okay, meron dito, malapit lang. Hanapin nyo lang ang ibang puzzle, ang ibang symbols. Ngayon, meron siyang quote na nagaganyan. Instead na X lang siya, ay meron siyang ganito. Ngayon guys, tingnan natin yung tunnel sign na ganyan. That is closed tunnel. Closed tunnel yan, pag tilang. Diba? Sarado na tunnel, merong nakabara sa ibabaw. Sabihin natin concrete slab or malaking bato bago mo mapasok ang tunnel na ito. Ngayon, kung lagyan natin yan ng nagaganyan na sign, mag-iba na ang meaning niyan guys, diba? Yan ay sa Japanese ista, meaning under. Kung merong ganyan, di ba? So under the rock ang meaning niyan. Dito sa confirmation sa siya na X, inilagay dito. So meaning under. So dito sa baba. Kung baligtarin natin ang letter T sa Japanese sign at lagyan natin ng nakaganyan, ang meaning niyan is up or above the mountain or up the creek or up the hill. Dahil sa itong sign na ito, kaya ito ay ganyan niya na sign. So nakaturo siya sa baba dito, meaning to say under or dito or doon. Kaya lang meron tayong final pointer na indicator. Ito yan siya, arrow ito. Ngunit arrow siya na may distance kaagad. At sa dulo nito, ito, yan ang item
na nagbibigay din ng distance. So ito yung treasure. Ito yung T. Okay, ito'y paalala lang guys. Ang aking decoding ay hindi ito 100%. Ito ay naibase ko lang sa mga nakuhang treasure at sa mga treasure sign and codes kung anong mga meaning. Pero merong talagang basihan ang pag-decode ko kasi na-decode yan sa mga nakuha na treasure na nare-record ko kung paano nila kinuha o anong mga sign na yun. Kaya kung merong magkapareho na symbols na nakuha na na-record ko, yan ay gagamitin ko sa pag-decode ng iba pang mga code and symbol. Kaya lang hindi talaga magkatugma na pareho. Merong pagkakaiba. Kaya kayo na lang guys ang magtapos sa pag-decode. Basta't naibigay ko na yung lahat ng makaya ko sa pag-iisip ko. Base na rin doon sa mga records ng ilang o ibang treasure hunter na nauna sa atin kung paano nila nakuha yung treasures. Okay, so punta tayo sa isang picture kasi marumi na yun, okay? So, ayon sa Prince Takeda Masako Code, ang bawat guhit na ito, itong dalawang ito guys, kung yan ay deep or lalim, yan ay kada guhit niyan is 1 meter. Ngayon, dalawang guhit yan. So, 2 meters yan. Ang lalim. Pero sa ibang treasure code, ang isang dash o isang line, yan ay hindi 1 meter. Kundi yan ay 5 meters. So, dalawang 5 meters is equals to 10 meters ang total deep. So, nakuha na natin ang total deep. Dalawang total deep ng treasure na ito. Itong deep 1, sabihin natin T1, ang deep, ang unang lalim ay 2 meters only. That is test dig, yung tinitesting pa natin pag hukay. At sa 2 meters, marami na tayong makikita. Kung meron talaga, sa 2 meters, merong uling, black soil, merong durog na botelya, durog na plato, merong mga lumang boots, nalalata na mga boots, bamboo, yung botelya na sake, Japanese wine. Meron na yan sa 2 meters as palatandaan nila na natumbok ang eksaktong lugar ng treasure or ng daanan or tunnel or entrance ng tunnel. Okay, so kung meron sa 2 meters na mga palatandaan sa sinabi ko, ay patuloy na kayo sa malalim dito sa 10. Minsan hindi umaabot yan ng 10, nasa 5 meters lang. Up to 7 meters. Dito palagi na distance or deep makukuha yung mga treasure. Ito na yung maximum, yung 10 meters. Sa ganitong o-ring treasure lang guys, hindi yung Emperor treasure. Pero kung ito ay isang imperial site, ito yung giveaways. At iba yung Emperor treasure vault. Dito, ito yung mga giveaways lamang. Ang giveaways ay karamihan sa lalim ay 2 to 7 meters, pinakamalalim ay 10. Pero yung mga giveaways na nakukuha lamang sa ibabaw ng bato, tinatakipan ng bato, nilalagay sa butas ng bato, yan ay mga minamadaling pagbaon ng mga Scalawags o yung mga renegade soldiers na hapon na instead na ibigay sa general yung gold, ay ibinaon nila para sa kanilang sarili. Baka sakali makabalik pa sila after World War, makuha nila yun. Pero maliliit lang na natawag na small stash of gold lang yun. So ito guys, ang deep, itong dalawa dito. Kulayan natin ng iba. Ito yung deepness, ang lalim, which is 2 to 10 meters. Kung wala sa 2 ay nasa 10 meters yan na lalim. Yan. Ngayon tingnan natin ang layo niya.
ito ang layo ng item kasi yung hole yan ang item at ang layo niya sa Korean codes, ang bawat dot is 5 meters, ngunit sa Japanese pinakamalayo niyan ay 10. So 7 to 10 pag Japanese ang layo. Palaging ganyan ang mga sukatan niya guys pag butas or mga dots. 5 meters ang umpisa and then pangalawa 7 to 10 meters. So meaning to say, ang layo niya galing sa bato na ito ay 5 kung wala nasa 7 at kung wala nasa 10 na ang pinakamalayo niyan. Alright guys, at ano ba ang direksyon? Doon sa kompas natin kanina, dito yung north. So meaning to say, hatiin natin ito sa gitna. So ito yung south, doon yung east, west itong dito. So papunta tayo sa west ng 5 to 10 meters west. 5 to 10 west. At ano ang lalim ng hukay natin? Ito lang yan guys. Ang lalim niya ay 2 to 10 meters. Ngayon, meron siyang, kung tingnan natin, sa baba, ayon sa Masako Code, itong kulayan natin guys ng iba. Itong sa baba guys, hindi kasi natin napansin ito. Itong nagaganyan na yan, yan ay meaning ng gold. There is gold bars. Pag nagaganyan lang yan, gold bars yan. Ayan. Pero pag may ganito, pag ito guys ay nakabilog ng ganyan, yan ay gold bars inside the cave or tunnel. So cave or tunnel ang location nito. At kung cave or tunnel, ang layo niyan ay 50 to 100 meters. Iba na naman ito. This is the way of decoding. Napalayo na tuloy tayo, lalong lumalayo. 50 kung basihan natin itong symbol sa baba. Kung hindi ito gold bars under, pag itong bilog na ito ay nakakonekta, nagaganyan, yan ay cave. 50 to 100 meters papuntang west. Papuntang west pa rin siya. Dito sa harap. Ayan guys, so kung isurvey nyo ang lugar, kung merong parang slope diyan na nakaharap sa bato na ito, within 100 meters ang layo, kung merong hill or slope, tingnan nyo, baka merong secret entrance to the cave. So yan na yan. Okay? At meron din akong isang ano diyan, solusyon. Kung wala talaga, never give up guys, kasi ito ay legit sign. Kahit 10 method pang gagamitin dyan, basta makukuha yan, okay na yan. Yung binigay ko, 2 pa yun. Merong pangatlo guys, kasi nakaganito siya. Ayan, parang nakaikot siya. Yung sagilan na bato na merong malaking triangle, tapos ang dami-daming litra, merong pang 5, merong Z, may mga arrow pa. Tuloy hindi nakuha ng mga local treasure hunter. Pagdating ng Amerikano, doon nakuha ng Amerikano. Kasi tiningnan ng Amerikano ang likod ng bato. Yun pala nasa likod lang ng bato. Hollow rock. Tapos pinapats lang ng simento yung butas. At nakalagay doon ang ammunition box na mayroong mga jewelries made of gold na mga jewelries. So ang halaga noon, nandun pa rin yun, naabot siguro sa 3 million pesos. Maliit lang siya na box, ammunition box, sa likod ng batot. Kaya tuloy, pag wala sa mga sinasabi ko guys, ito ang basihan natin. Itong sign dito sa baba. Parang kasing siyang nakaikot, nakaganyan. Tapos parang umiikot siya papunta sa likod.
ng bato. Kaya tingnan nyo rin ang likod ng bato. Kiskisin, tanggalin yung mga lumot. Pag mayroong ibang texture na parang semento, buhusan ng Sunrox. Yung Sunrox ay malakas ang bula. Pag semento, pag bato, kunti lang ang bula niya. Okay guys, so yun ang pangatlong method. Ngayon meron akong ipapakita sa inyo guys, elevation drawing para lalong maintindihan ito. Ang drawing ko ng elevation, so papunta tayo sa north. Ito yung north, pero yung west ay itong arrow na ito ay nakaturo siya dito sa baba, at nandito rin yung indicator na ang treasure ay nasa dulo ng arrow na papunta siya dito. Pero ang distance niya ay 5 or 10 meters. Ayan, so ulitin natin. Ito ay indicator na there is treasure under the rock or under here. Confirmation na meron talaga dahil sa kuwit na ito. Yan ay under ang meaning. At dahil sa arrow na ito, alam natin na papunta tayo ng west. Kasi nakaturo ito sa west. Ang arrow kasi doon sa picture kanina ay ito yung north. Papunta doon. Ngayon, example, ito yung papunta natin ng east kasi elevation. Dito tayo, kaganyan tayo ng 5 meters. Ayan, so ito na yung 5 meters. Maghukay tayo dito guys. Ang lalim, test dig is 2 meters. Pag meron tayong makikitang mga botelya, mga basag na baso, at kung ano-ano na mga bagay na galing sa ibabaw ng lupa, patuloy tayo sa 7 to 10. Pag wala sa 7, sigurado ay nasa 10 meters ang lalim. Okay, so ito ay 5 meters distance. Ngayon, Korean yan eh. Pag mga Korean, maiksi lang yung kanilang shorter distance yung kanilang ginagamit. Kasi maliliit na mga paayan, maliliit na mga legs, kaya maliliit ang hakbang. Ngayon, pag Japanese, kasi malalaki ang Japanese, tingnan nyo yung mga sumo wrestler ang laki-laki. Hanggang 10 meters ang kanilang distance. Ayan, kasi ang isang dot ay 5 pag Korean, at pag Japanese naman yan ay 7 to 10 meters sa distance. So dito na tayo sa last distance natin. Try din natin sa 7, pero unahin yung 10 kasi yun ang pinakamalayo. So dig tayo dito ng 10, 2 meters muna, at kung may makita na palatandaan ay continue tayo sa 7 to 10 meters pababa. Ayan, at kung wala dyan, dito tayo sa 7 meters galing sa bato. Ayan. Ito kasi guys ay talagang legit sign. Yung tool mark, yung marka ay gawa sa tools. Talagang tag-chisel yan. At kahit ako dyan, kahit 10 method pa ang gagamitin ko, basta makikita at matagpuan ko lang yung hinahanap na item, yung treasure. Gagawin ko kahit aabutin ako dyan ng 3 taon. Gagawin ko yan. Hindi ako mag-give up. Kasi alam ko na meron talaga. Dahil yan ay legit sign, kaya gumagawa ako ng video na ito. At yung pangatlong, kung wala talaga guys, wala sa ito, sa solusyon na ito, dito tayo kukuha sa itong sign sa baba. Ito guys yung nakaganyan. Ayan. Sa Masako code, yan ay yung nakaganyan na line. Sa Masako code, nakaganyan. Yan ay meaning ay gold bars. Gold bars yan. Kaya lang nagtaka ako bakit merong parang kalawit dun sa dulo. Ito nagaganyan no. Ayan. So tuloy na isip ko na kung wala dito sa ating unang decoding ay baka katulad ito yung sinasabi ko sa Jilan na ang nakakuha Amerikano.
na yun pala ay nasa likod lang ng bato. Ang pinaikot lang tayo. Nasa likod lang pala ng bato ang item. Hollow ang bato, pinapats ng semento, at merong treasure sa loob na giveaways lamang. Maliit lang na box of ammunition, puno-puno ng alahas. At kung natandaan nyo guys yung triangle na may quit, itong nagaganito, ano bang meaning yan? Diba? Ganito rin yan. Ganito ang meaning yan kasi ang triangle na may quit, ang meaning yan ay treasure at the back of the rock or the tree. So kung ito ang kahoy, iikot ka dun sa likod, doon ka magukay. Kung dito ang symbol sa front, yan, kung ganito ang symbol sa front niyan, nakaukit dyan sa kahoy or sa bato, iikot ka dun sa likod. Yan ang meaning ng triangle na ito. So sa tingin ko ito ay parang konektado to siya sa triangle na yan. Meron kasing nagaganyan. So ikot. Or ang last resort natin ay sa ibang treasure book ay yung arrow na nakaganyan. Yan ay treasure in the cave within distance of 50 to 100 meters. Kaya tingnan nyo guys going west kung merong slope hills, baka merong nakatagong entrance of caves. Kung wala talaga sa likod ng bato, yung cave ang hanapin natin. Kasi itong sign na ito ay parang ganun din. Parang kapareho ng ganito na arrow na may ganyan sa dulo. Search for treasure inside the cave. Yun ang pang-apat natin na ariglo na solusyon dyan. 4 lang yun guys ha. Yung sa akin, kung ako lang kahit 10 solusyon gagamitin ko. Basta makuha lang yan kasi yan ay talagang sure legit sign. Yung iba kasi na picture na pinapadala sa akin ay mga natural lang na mga leak, natural na mga formation ng bato, at natural lang na mga XY na marka. Paggawa talaga ng tool mark gaya nito, papakita natin yan. Ito ay gawa ng tool mark guys. Ito kita nyo, sharp talaga siya. Ginagamitan talaga yan ng tool mark. Ito ang hindi gawa ng tool mark. Ito ay gawa ng tubig, sa ulan, sa nature. Ang nature ay nagka-carve din yan ng mga bato. Karamihan sa butas ay gawa sa nature. Lalo na kung malaking butas, yan ay resulta lamang ng tulo ng ulan galing sa mga dahon ng kahoy na pumapatak doon sa bato ng ilang buwan, ilang taon, kaya lumalaki yung butas. Pero yung tool mark, ganito lang talaga guys. Ayan, nakita nyo. Hindi ganong malalim, hindi ganong malaki. Yung gawa lang siya sa parang chisel or gawa sa dagger or knife or nails na kinakarve nila. Ganyan lang. Okay ba guys? So, kailangan ma-differentiate natin ang gawa ng tao, gawa by tools, at yung ganito na gawa lang sa nature. Ayan. Kaya hindi ko na isinama ito sa decoding kasi talagang crack lang yan, natural. At mayroon din dito, ito ay natural. Kaya kailangan tayo marunong tumingin. Ito rin, natural din to. Ito natural. Ito natural din to. Hindi ito tool mark. Ito ay galing sa tool mark yan. Kaya yun lang guys. Kailangan ang mata natin ay mapanuri. Yung we have a keen, sharp eyes at marunong tayong mag-differentiate ng hindi gawa ng tao, hindi gawa ng tools, at gawa lamang ng kalikasan para hindi tayo mapapagod at mapalpak sa ating mga project. Okay, Surigao-san, nagsasabi na maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa aking channel. At sana naman within 2 years, yan lang ang aking time span na makakuha kayo at makabalita ako sa inyo. Pag walang makakuha within 2 years, kasi 1 year na ako nag-vlog, pag walang makakuha, titigil na siguro ako sa pag-vlog dito sa aking channel. Yan ang aking deal. Kaya ako talaga ay nag-work, nag-research, yung mga records,
ng father ko tsaka mga records ng ibang treasure hunter. Akin yan pinatagpi-tagpi para makagawa ako ng solusyon. Kaya yung gamit ko ay parang maraming ulo na rin. Maraming isip na ginagamit ko yung mga pattern para tayo ay makasolve ng puzzle kasi hindi naman tayo ang nagbaon yan. Kaya hindi pwedeng 100% ang ating solusyon. Partial decoding lamang ito. Okay, maraming salamat. God bless you all. Take care and stay away from our enemy, the COVID-19. Maraming salamat. Ciao for now.